Matapos magkasalubong ng bagong order at Nina Sakamoto sa nakaraang chapter mga kaibigan, na yun ay ire-review na natin ang chapter 171 and 172 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang gagawin ni Sakamoto para makawala sa gulo at dilema na kinalalagyan nila ngayon. At dito rin sa video na ito, matutunghayan natin ang mas nakakatakot pang galaw ng pinakadelikadong assassin sa kasaysayan ng JAA. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang eksena kay Sakamoto na nakatayo sa harap ng kanyang store habang inaalala ang mga sinabi noon ni Nagumo. Ayon kay Nagumo, pareho na silang wanted ngayon. Mas nauna pang naging wanted si Sakamoto kaysa sa kanya. At ngayon ay inilabel pa silang mga kasabwat ni X sa nangyaring terrorist attack sa museum. Wala na raw talaga silang babalikan pa at anumang oras ay pwede silang patayin ng order. Nainis dito si Sakamoto ngunit sagot ni Nagumo, pwede ka namang umatras noon. Nag-warning na ako sa iyo pero ipinagpatuloy mo pa rin. Sagot naman ni Sakamoto, huwag mo akong lekturan, ikaw rin naman matigas ang ulo. Kaya tanong ni Sakamoto, ano na nga bang gagawin nila ngayon? Sagot ni Nagumo, hindi ba obvious? Dalawa lang ang choices. Una, patayin si X para mapatunayan ng ating inosensya. O kaya, wasakin mismo ang JAA. Kahit saan ka pumili, kamatayan pa rin ang kasunod. Nagmuni-muni si Sakamoto at naitanong sa sarili kung paano nga ba humantong sa ganito ang lahat. Maya-maya, napansin siya ng mga JAA members. Hoy, di ba si Sakamoto yan? Sabi ng isa. Oo nga, sira ulo yan, huwag na nating pansinin. Sagot ng isa pa. Ngumit agad na sumugod ang dalawa at mabilis silang pinabagsak ni Sakamoto. Sa isip niya, ang gusto ko lang naman ay mabuhay ng mapayapa. Nagsimula ang lahat ng ito nang lagyan ako ng bounty ni Akaw na 1 billion. Kahit patay na siya, nahila pa rin ako pabalik sa mundong ito. Habang nagtatago sa kanilang tindahan, naisip ni Sakamoto na kailangan niyang kausapin ang kanyang asawa, si Aoi. Ang tanong niya sa sarili, ano kaya ang dapat niyang sabihin? Ang mas mainam ba ay umalis na lang siya? Pero napaka-irresponsable naman kung ganon. Narinig naman ni Sakamoto si Aoi na ang nagsasalita mag-isa. Kung makakabalik na siya rito, sasabihin ko sa kanyang tungkol doon. Nagulat si Sakamoto. Ha? Tungkol sa ano? Gulit bago pa siya makapag-isip, inatake siya ng isang JAA member. Mabilis itong chinok ni Sakamoto habang nasa isip niya. Huwag mong sabihin gusto na talaga ni Aoi na makipag-divorce sa akin. Muli namang nagsalita si Aoi. Namumulaman naman tayo ngayong buwan. Kung magpapatuloy ito, baka magsara na talaga ang shop. Nagulat si Sakamoto at lumabas. Aoi, ano ito? Sagot ni Aoi, welcome Rock, isasara na natin ang store. Ipinaliwanag ni Aoi na kamakailan ay dumarami na ang mga assassins na dumadayo roon, dahilan para matakot ang mga regular na customers. Dagdag pa rito, maraming malalaking chain ng convenience stores ang nagbukas sa paligid ng train station. Dahil privately owned lang siya, mahirap na silang makabenta. Humingi si Aoi ng paumanhin dahil alam niyang marami ng problema si Sakamoto. Pero sagot ni Sakamoto, hindi, ako ang dapat humingi ng paumanhin. Hindi ko na-realize, siguro ito na ang tamang panahon para lumipat na tayo sa mas ligtas na lugar. Pero tumutog si Aoi, ayokong isuko ang shop na ito. Sinimulan natin itong magkasama. Lahat ng ating struggles at joy ay nandito. Punong-puno ito ng memories. Napaisip si Sakamoto at na-realize na tama si Aoi. Dito ipinasok ang flashback kung bakit nila sinimulan ng tindahan. Sa flashback, tinanong ni Aoi si Sakamoto, isa na namang bad interview. Sagot ni Sakamoto, siguro hindi talaga ako nababagay sa ganitong klase ng buhay. Pero tugon ni Aoi, hindi totoo yan. Napatingin si Aoi sa paligid at nagtanong, ano ba ang lugar na ito? Dito ka ba nakatira? Sagot ni Sakamoto, oo sa second floor. Sisirain na sana ang building na ito pero pinatira pa rin ako rito. Nagulat si Aoi, wala akong idea na dito ka pala nakatira. Pumasok naman sila sa loob ng building at sabi ni Aoi, wala bang gumagamit ng first floor? Tugon ni Sakamoto, every now and then nagwo-work off ako rito. Kaya dito na nakahisip si Aoi ng ideya. Magbukas tayo ng shop dito, isang local store para sa mga tao na nakatira rito. Gagawa tayo ng isang lugar kung saan nabibilang ka, Sakamoto. Dito na nga nila nire-renovate ang pwesto
At paglipas ng ilang panahon, ay eventually nag-open sila ng store. Hanggang sa dito na sila nakabuo ng pamilya. At dito na rin dumating sina Shin, Lu, at Heisuke. Balik naman sa present, humingi ng paumanhin si Aoi dahil baka siya raw ang dahilan kung bakit nahihirapan ngayon si Sakamoto. Pero sagot ni Sakamoto, hindi. Salamat Aoi. Ayokong mawala ang shop na ito kasi magkasabay natin itong itinayo. Isang lugar ito kung saan ako nabibilong. Matapos nito, bumalik si Sakamoto sa klinik ni Granny Mia. Sabi ni Nagumo, "Uy, Mr. Sakamoto, pwede na ba siyang lumabas?" Sagot ni Sakamoto, "Oo." Maya-maya, may kumuha ng atensyon ni Shin nang buksan ni Sakamoto ang isang laptop. Tinanong ni Shin, "Ano bang tinitignan mo?" Sagot ni Sakamoto, "Shin, ilang franchise ba ng JAA ang meron ngayon dito sa Japan?" Sagot ni Shin, "Mga nasa 13 ata." Pero sagot ni Wutang, 37 dito sa Japan. 4 naman sa overseas. At kung isasali pa ang mga affiliated companies ng JAA, doble pa ang bilang ng branches sa overseas. Tanong ni Sakamoto, nasa syudad ba ang mga branches na to? Tugon ni Wutang, of course, the more na maraming tao sa isang lugar, the more na maraming assassination requests. Kaya tanong ni Shin, Mr. Sakamoto, ano bang iniisip mo? Sagot ni Sakamoto, alam ko na ang gagawin ko. Habang naaalala niya ang mga salita ni Aoi nung sinimulan nila ang shop, sabi ni Sakamoto, iti-take over natin ang JAA at gagawin nating national chain store ang Sakamoto Store. Naggulat ang lahat. Sabi nila, nagkaroon ba ng seryosong brain damage si Sakamoto pagkatapos nilang makaharap ang order o baka kulang lang siya sa tulog? Sabi ni Wutang, yan ang pinaka-ridiculous na narinig ko ngayon. Pero tugon ni Granny Mia, ayos lang yan. Ang mga assassins dapat matapan. Seryoso si Sakamoto at sabi niya, makinig kayo. Habang nagsasalita si Sakamoto, bigla namang lumabas sa TV ang isang balita mula sa JAA News. Ayon dito, isang major terrorist attack ang nangyari ngayon sa isang JAA-owned building, ang Weapons Factory. Sina X raw ang pinaniniwalaang nasa likod ng pag-atake. Kasalukuyang nagaganap ang isang matinding labanan at hindi pa matukoy ang bilang ng casualties. Dahil dito, pina-evacuate na ng authorities ang local residents. Sa news, makikita si Uzuki at ang kanyang mga kasamahan na simunog ang Weapons Factory. Sa loob mismo ng factory, may naririnig sa radio. Ito ang JAA HQ, Base 06. Naririnig niyo ba kami? Ngunit walang sumasagot dahil lahat ng nasa Base 06 ay patay na. Makikita naman si Slur na nagwi-video. Sabi niya, sobrang hindi siya makapaniwala sa nangyayari, habang si Uzuki naman ay hawak-hawak ang katana at nagsasalita ng mga salita na naiintindihan lamang ni Takamura. Dahil dito, malinaw na si Uzuki na yon ang nag-take over sa identity ni Takamura. Sa isipan ni Kanaguri, nung bumalik mula sa museum si X, narinig ko ang tungkol sa pagkuha niya ng identity ni Takamura. Kalahati lang noon ang pinaniwalaan ko, pero ngayon nakikita ko mismo, parehas ang behavior at fighting skills nila. Hindi ako makapaniwala, pero totoo nga. Makikita naman si Akira na nasusuka. Tinanong ni Kanaguri, ayos ka ba? Sabi ko na sa'yo, hindi mo kailangan sumama. Sagot ni Akira, ayos lang ako, pero itong ginawa ni X, sobra na ito. Kailangan siyang pigilan. Sagot ni Kanaguri, hindi posible. Dahil ngayon na nakuha niya ang identity ni Takamura, si X na ang pinakamalakas na assassin sa JAA. Kasi si Takamura ang pinakamalakas na assassin sa buong kasaysayan ng JAA. At dagdag pa ni Kanaguri, ang moment na ito na bibidyohan niya ay para sa observation upang makita kung ano ba talaga ang kayang gawin ni X. Sa isipan niya, sobra na, napunubayan na ni X ang kanyang capabilities. Matapos nito, lumapit si Kumanomi kay Uzuki. Kay, ang galing. Nag-aalala ako kasi injured ka pa. Pero niligpit ni Uzuki ang lahat na parang wala lang. Ngayon kahit wala pa si Nagako at Haruma, sapat na raw ang lakas nilang dalawa para harapin ang lahat ng kalaban nila. Hindi sumagot si Uzuki at patuloy lang sa pagsasalita ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi.
kaya nagpatuloy lang sa pag-shoot si Kanaguri. Nang tanungin ni Kumanomi si Uzuki kung ano ang masasabi niya, bigla nitong pinutol ang bakal na braso ni Kumanomi gamit ang katana. Nagulat si Kumanomi habang galit na galit ang ekspresyon ni Uzuki. Na-amaze pa si Kanaguri at sa isip niya, kaya pala niyang makontrol ang identity ni Takamura. Nakapagsalita pa si Kumanomi na, Bakit? Bakit mo ginawa yon? Sabi naman ni Akira, it seems wala pa siyang total control sa identity ni Takamura na kinuha niya ngayon. Pero sagot ni Kumanomi, hindi ako naniniwala. Hindi niya ako aatakihin. Pamilya kami. May nagawa ba akong mali? Bakit siya galit sa akin? Ano ba ang dapat kong gawin? Kaya sinabihan siya ni Akira, umalis ka na rito. Kung hindi, mamamatay ka talaga. Nagalit si Kumanomi. Tumahimik ka. Hindi ganito si Kay. Simula nang dumating ka, ibalik mo ang dati naming Kay. Naisip ni Akira, masama to. Nagpapanik na siya. Kaya humingi siya ng tulong kay Kanaguri. Pero pinatahimik lang siya ni Kanaguri. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ikaw ang lead, ako ang director. Yan ang relasyon natin, di ba? Huwag kang humingi ng tulong sa akin. Ang bida, kayang i-overcome ang kahit anong crisis gamit lang ang wisdom, talino, at pagmamahal. Kung ikaw talaga ang bida, Akira, titingnan ko kung paano mo i-handle lahat ng ito. Nainis si Akira. Ano na to? Sigurado akong papatayin kami lahat ni X. Maya-maya pa habang nakatitig si Uzuki, makikita sa loob ang identity ni Takamura na nakaupo. Biglang dumating ang identity ni Akao at inatake ang batok ni Takamura. Nagulat si Akira, muntik na siyang mapatay. Buti na lang nakapag-take over si Akao just in time. Sabi niya, muntik na yun. Itong si Kay, nagpapasok ng napaka-unusual na roommate. Nagulat si Akira, Rion. At sa isip ni Kanaguri, yan siya, si Rion Akao. Sabi ni Kumanomi, yan na naman, another personality. Sawa na ako rito. Ano ba ang problema ninyo? Naghandang umatake si Kumanomi at sumigaw, ibalik niyo si Kay. Pero sinampal siya ng identity ni Akao. Tumahimik ka. Tapos nilapitan niya si Akira. Umalis ka na rito. Kaya ni Kay kontrolin ng matanda. Tanong naman ni Kay, anong ibig mo sabihin? Sagot ni Akao, makinig ka. Mga piraso lang kami ng mga alaala ni Kay. Nagulat si Akira. Alaala? Ipinaliwanag ni Rion. Base sa mga alaala ni Uzuki kay Takamura, si Takamura ay parang isang out-of-control machine. Yun lang ang alam ni Uzuki tungkol sa kanya. Kaya ang nare-replicate niya ay isang killer na nagwawala at walang pinipili, kaibigan man o kalaban. Tanong ni Akira, Rion, ibig mong sabihin? Sagot ni Rion, isa lang akong memory ni Uzuki. Mga memories niya sa isang tao na nagnangalang Rion. Pero sagot ni Akira, nagsisinulong ka. Kung memory ka lang, bakit kilala mo ko? Hindi pa naman kami nagkikita ni X eh. Numiti si Rion, sinabi ko na kay Uzuki ang tungkol sa'yo. Paulit-ulit pa nga eh. Kaya nagulat si Akira, ano? Anong ibig mong sabihin? Ano ba talagang relasyon namin nun ni Uzuki? Numiti lang si Rion at makikita sa flashback na magkasama noon sina Uzuki at Rion. At dito nagtatapos ang chapter mga kaibigan, sa huling panel kung saan makikita ang untold story ni na Uzuki at Rion. Sa susunod na kabanata malalaman natin ang tunay na dahilan ng pagkawala nilang dalawa at kung bakit naabutan na lang ni Sakamoto na patay na si Akao kasama si Uzuki. Kaya dito ko natatapusin ng video mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo, keep tuned for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.